OBD monitor. So ayun guys, no, share ko lang sa inyo yung OBD ko, di ba? Ayan yan ang OBD ko, cellphone, di ba? So kanya-kanya lang naman tayo guys, di ba? So ito, share ko na lang sa inyo. So ito yung load ko, load with aircon yan ha. Pag tinanggal natin yung aircon, so syempre bababa siya, percent yan ha. So ito, coolant temperature. Ito volts is sa ECU or sa alternator ko, sa buong system ko yan guys, sa buong system. So ito naman ECU oxygen sensor, yung volts. So ayan, di ba? So revolution, yung RPM, idle yan ha, naka-idle o standby siya, pero running yung engine mo. So throttle position, ayan, 9% siya. So syempre pag nag-ano ka, tapa ka sa gas mo, tataas yan. So intake temperature, so ayan lang muna guys ha. Yung the rest wala pa, yung ba hindi ko pa maano diba? So ayan guys, OBD scanner, OBD monitoring, parameter monitoring, sabihin na natin ganon, diba? So ito kasi ayan, throttle, ulitin ko na lang ha. Okay, 9%. So yun yung may butterfly valve doon in engineering term. Yung, siguro sabihin na natin yung may takip, yung makikita nyo sa throttle body nyo, yung ganon, yung nag-open and close din siya pag inapakan niya. Ayan, tawapakan ko gas ko ha. Naging 18 siya, di ba? Nakita nyo. Tapos yung auto ko tumaas din, yung load ko. So ayun, 88 lang temperature ko. So ayan, volts ECU. So ayun guys, mabilisan lang naman. So guys, good afternoon. So ito, share ko lang naman din sa inyo. Meron kasing nagtanong din naman sa akin regarding sa engine support. Actually, hindi siya nagtanong kasi ito nga is binibenta ko to. Sayang naman kasi nakatambak lang So tinanong niya rin. So ayan yung tanong niya. So ito, share ko na lang din sa inyo yung experience ko kung bakit ako nagkaroon ng ganito. Yung gantong parts na to. Kasi 2018 nung nakaramdam ako ng kakaibang tunog, pero saglit lang naman siya, nawawala din. So syempre hanapin mo yung tunog kung nasaan. So malamang nasa engine bay ko naririnig So inanap ko yon. So 2018 yon, simula nung nagpalit ako ng intake manifold, doon ko naramdaman yung tawag dito, yung tunog na yon. So una nagpalit ako is sa transmission side na engines, transmission support. So nakapagpalit na ako. So nung pagtanggal ko nung stock ko na engine, ng transmission support, wala naman siyang biak yung goma. So ayun, tinuloy ko pa rin naman, nilagay ko pa rin yung bagong bili ko. So ayun, after 1 week, wala siya, bumalik ulit. So sabi ko, ginawa ko, bumili ulit ako ng isa pang support, yung nasa gitna naman, sa ilalim. So ayun, ganun pa rin, hindi pa rin siya nawala. So ayun, di nawala, diba? So pagdating doon, kaya ako nakakarating na sa may engine, sabi ko baka ito na final sa engine, kasi iniisa-isa ko yun iniisa-isa ko, hindi pa rin siya nawala. So 2015 kasi to, so 3 years doon ko naramdaman yun. So makaka palitin na rin siya, di ba? So ayun, nagpalit din ako. Ito na yun, ito naman. So pagdating doon, na-install ko na to. Unfortunately same experience pa rin, meron pa rin siya, pero hindi naman siya matagal, saglit lang, siguro mga 3 seconds lang, tapos nawawala na ulit, tapos wala na. Yun lang hindi ko kasi pag manual transmission kasi to, pag shift ko ng primera o basta shifting, nagkakaroon siya pero nawawala din. So ayun, ngayon 2023 na, binalik ko yung stock ko ng pagka 1 week lang naman
binalik ko na rin yung kagad yung stock ko. So sabi ko wala naman doon. So ayun, waste money. Di ba? So ayun, number 1 talagang titingnan nyo dyan is pag mabibrate siya tapos ang tunog niya is kakaiba. Di ko ma-explain dito kung anong tunog kasi maraming tunog. Kayo lang din nakakaalam niyan kasi sasakyan nyo yan. Kayo rin nakakaramdam kung ano yung sakit niya o kung ano may mga sintomas yung nararamdaman. So parang ano din naman yan, sarili nyo, kabisado nyo, di ba? Pag sa araw-araw nyo ginagamit. So ayun, nangyari pagpalit ko wala naman siyang bitak, so chinek ko rin. Dapat talaga check nyo rin kung may bitak siya bago kayo magpalit. Pwede nyo naman videohan o picturean bago nyo dismantle. So hindi naman yun. Yun ang naging problema ko. Naging problema ko halos nasa harap ko lang pala sa ibabaw. Hindi mo na kailangan magbaklas. Yung gas cable ko lang pala ang tumutunog yung malawag. So papakita ko rin sa inyo kung ano yun yung ginawa ko doon. Biruin mo, andun kagad ako sa ilalim. Normally kasi hindi yun yung unang experience ko eh. Wala ako talagang naririnig na tunog. Pero nung modify ako ng air intake, doon ko na ano yung mga tunog na yun. So ito, tingnan rin natin. Tingnan nyo, ito kasi mahirap tingnan to sa engine support eh. Dahil medyo tago kung ano yung goma na dapat titingnan nyo, kung may bitak o kung may crack. Kasi kung naka-idle kayo, tutunog na yan. I mean yung idle is yung parang standby lang kayo, engine running, pero hindi kayo umaandar. Klaro yun ha, Tagalog yun ha. So ayun, pero pag umaandar na kayo, mas lalakas pa yung tunog nun. Dahil ito yun, ito papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ayan yung titingnan nyo kung bitak na yan. Normally yan yung napuputol eh. So mahirap naman din kasi pag matigas na yung goma, yung ano mo, engine support mo, itong goma na to, walang place of vibration yung engine mo na dapat meron pa rin naman siya. Kasi yung rule nyan ito eh, para sa vibration din eh. Pero mayroong tamang normal na vibration, meron namang hindi. So medyo malalim na yun, di na tayo papasok doon kasi merong pang test talaga doon para sa vibration. So ayan, tingnan nyo rin yan. Ito kasi mahirap kumpara mo dun sa transmission support na makikita mo kaagad, di ba? So ayan, paikutan nyo yan, tingnan nyo yan, videoan nyo, picturean nyo. Kung hindi naman bitak o wala namang crack, huwag na kayo magpalit. Minsan kasi yung vibration na ano nyo is normal naman pala, or either spark plug nyo, ignition coil, idle air control valve nyo di pa nalinis o kailangan ng PMS. Yun lang naman yun eh. So ayun guys ha, yun lang yung share ko sa inyo based sa experience ko to ha. So ayun guys, now sinubukan silipin yung taas niya sa may cover niya ng overhead camshaft. So magitan ng OTG camera. So ito yun. So record ko na lang siya dito para at least makita ko kung mas large na yung ibabaw niya o hindi based sa performance niya ni Mag 1.